Mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. Sa ulo ng mga balita, Commandant Philippine Marine Corps pinagtibay ang multilateral talks sa Japan, Australia at Estados Unidos. Philippine Marine Corps nakibahagi sa pagsisimula ng Simbang Gabi. Isang mataas na opisyal ng Marines ginawaran ng Civilian Award. Para sa ulat ng mga brigada, Housing and Resettlement Plan para sa Camp Abubakar sinimulan. Consul General ng Japan bumisita sa 2nd Marine Brigade. Isang paritirong Marines pinigyang parangal ng 3rd Marine Brigade. MBLT-10 ipinagdiwang ang ika-34 na anibersaryo. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong tagapagbalitang mandirigma, Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. Mula sa tahanan ng the most ready force, ang Philippine Marine Corps, ako si Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. Ito ang Balitang Mandirigma. Commandant Philippine Marine Corps, pinapagtibay ang multilateral talks sa Japan, Australia at Estados Unidos. Dumalo ang Commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Arturo G. Rojas sa Land Forces Summit kasama ang mga kinatawan ng Japan, Australia at Estados Unidos sa Tokyo, Japan. Layunin ng nasabing summit ang palalimin ang kanilang kooperasyon at ugnayan at mas palakasin ang regional security ng Indo-Pacific region. Philippine Marine Corps nakibahagi sa pagsisimula ng Simbang Gabi. Maliban sa kapansin-pansin na mga kumukuti-kutitap na Christmas lights sa loob ng kampo na siyang simbolo ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang inyong mga Marines ay nakibahagi sa pagsisimula ng 9 na araw na Misa de Gallo o Simbang Gabi. Sa kabila ng puyat sa mga duty ay nagawa pa rin nilang magsimba. At gaya ng isang ordinaryong sibilyan, karamihan din sa kanila ay naniniwala na kapag makumpleto ang 9 na araw na pagsisimba, ay matutupad di umano ang mga wish nito. Gayunpaman, wag pa rin nating kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Ito ay ang pagmamahalan, pagpapatawad at pagbibigayan. Isang mataas na opisyal ng Marines ginawaran ng parangal. Awarded Honorary Modern Filipino Heroism of the Year, let us all welcome the Superintendent from the Marine Corps Force Development Center, no other than Colonel Gregorio B. Hernandez from Philippine Navy. Iginawad kamakailan ang Modern Filipino Heroism of the Year Award para sa kasalukuyang Superintendent ng Marine Corps Force Development Center na si Colonel Gregorio B. Hernandez Jr., Philippine Navy Marines General Staff Corps. Ito ay bilang pagkilala sa kanya ng Nation Builders Honorary Awards sa kanyang natatanging dedikasyon at paglilingkod bilang isang magiting na opisyal ng Marines at sa kanyang malaking ambag para sa pagbuo ng maayos at mapayapang bansa. Nagpasalamat naman si Colonel Hernandez sa parangal na ginawad sa kanya. It is with distinct honor and privilege that I accept this recognition on behalf of all the women and men of the Philippine Marines, and to honored individuals who belong to non-government organizations, national and local government agencies, local government officials, civil society organization, and ordinary Filipinos who made extraordinary contributions to the nation and who are faithfully and constantly doing their share in improving the lives, keeping and sustaining the peace, and preserving our natural God-given resources so that there will be a brighter and more livable future for our children's children.
Buong puwersang ipinagmamalaki ng Philippine Marine Corps si Colonel Hernandez para sa karangalang ito. Dumako naman tayo sa ating mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Housing and Resettlement Plan para sa Camp Abu Bakar. Sinimulan. Alamin natin ang balitang yan mula kay Corporal Chris Ivan Solmerano. Nagsanib puwersa ang GPH-MILF Task Force sa isang proyektong pabahay para sa mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na nagbabalik loob sa gobyerno. Ang Housing and Resettlement Plan para sa Camp Abu Bakar na siyang dating pugad ng MILF ay inorganisa ng mga MILF Joint Task Force on Camp Transformation. Ang proyektong ito ay sinuportahan ng lokal na gobyerno ng Barrera at ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng suporta ang mga dating MILF members na tuluyan ng nagbalik loob sa gobyerno. Inaasahan ng mga Marines sa Maguindanao na ang inisyatibang ito ay magsisilbing hakbang tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Central Mindanao. Para sa balita mula sa Maguindanao, ako si Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Consul General ng Japan bumisita sa 2nd Marine Brigade. Ang buong detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Corporal Jordan Ray Abragan. Bumisita ang mataas na opisyal ng Japan na si General Ishikawa Yoshihisa sa punong himpilan ng 2nd Marine Brigade sa Tawi-Tawi upang ipahayag ang pakikipag-alyansa nito sa Philippine Marine Corps. Ang nasabing general ng Japan ay nakipagpulong kay Brigadier General Racadio, ang commander ng 2nd Marine Brigade, upang pag-usapan kung papaano pa nila mas mapapaigting ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa tinalakay ng dalawang general ay ang importansya ng pagkakaintindihan at pagtutulungan pagdating sa usaping pangkapayapaan at seguridad ng rehiyon ng Timog Silangang Asya. Pagkatapos ng nasabing pagpupulong, ay lumagda ang bisitang general sa isang tinatawag na Wall of Commitment upang ipakita ang sinseridad ng Japan sa pagbuo ng magandang relasyon sa Philippine Marine Corps. Ayon pa kay Brigadier General Racadio, ang pagbisitang ito ng konsul na general ng Japan ay isang patunay ng magandang ugnayan sa pagitan ng bansang Pilipinas at ng bansang Japan. Para sa balita mula sa Tawi-Tawi, ako si Corporal Jodenry Abragan, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Isang paritirong Marines, binigyang parangal ng 3rd Marine Brigade. Ang buong detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Corporal MJ Hayahay. Pinarangalan si Chief Master Sergeant Crisanto G. Milgar, Philippine Navy Marines, sa isang retirement ceremony na iginawad sa kanya nito lamang December 7 na ginanap sa Headquarters 3rd Marine Brigade sa Palawan. Si Chief Master Sergeant Milgar ay nagsilbi sa Philippine Marine Corps sa loob ng 37 years kung saan particular na iginugol nito ang serbisyo sa 3rd Marine Brigade. Labis ang paghanga ng Commander 3rd Marine Brigade na si Brigadier General Mangoroban sa mahigit 3 dekadang walang pag-iimbot na paglilingkod ni Chief Master Sergeant Milgar para sa bayan. Ayon sa kanya, mahalaga ang naging papel na naiambag ni CMS Milgar sa mga tagumpay ng brigade gaya ng paghirang bilang Best Brigade sa loob ng 3 magkakasunod na taon at ang pagiging insurgency-free ng Palawan. Sa kanyang naging talumpati, ipinahayag ni CMS Milgar ang kanyang pasasalamat sa mga parangal na ipinagkaloob sa kanya. Ani pa niya, ang sikreto ng pagtatagal sa serbisyo ng mahigit 3 dekada ay ang pagmamahal sa sinumpaang tungkulin. Si CMS Milgar ay isang buhay na patunay ng isang Marines na isinisapuso ang motto ng Philippine Marine Corps na karangalan, katungkulan at kabayanihan hanggang sa huling araw ng kanyang serbisyo. Para sa balita mula sa Palawan, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. MBLT 10, ipinagdiwang ang ika-34 na anibersaryo. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Private First Class Larry Soriano. Nagdiwang kamakailan na mahigit 3 dekadang paglilingkod sa bayan
ang Marine Battalion Landing Team 10 o Team Kapayapaan. Ito ay sa pamamagitan ng isang tradisyonal na seremonya kung saan ay nagtipon-tipon ang lahat ng miyembro ng batalyon kasama na rin ang mga stakeholders. Mismo si Commandant Philippine Marine Corps ang nagsilbing panauhing pandangal sa nasabing pagdiriwang, kung saan ipinabot niya ang kanyang pagbati at pasasalamat sa lahat ng miyembro ng MBLT 10 para sa serbisyo nito sa bayan. Kanya ding pinalahanan ang mga tropang marino ng MBLT 10 na palaging sa puso ang pagiging most ready force ng Philippine Marine Corps. Matagumpay ang nasabing selebrasyon kung saan nagtapos ito sa isang salusalo at paggawad ng parangal para sa mga stakeholders ng Cagayan sa walang sawang suporta nito sa MBLT 10. Para sa balita mula sa Cagayan, ako si Private First Class Larry Soriano, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Ngayong linggo, ating gunitain ang mga bayaning Marines na nag-alay ng kanilang buhay, makamit lamang natin ang mapayapang pamumuhay. Sila ay sina late Corporal Romeo E. Rosario, Philippine Navy Marines, at Corporal Jose B. Pancho, Philippine Navy Marines, na parehong namatay sa Patikol, Sulu noong December 12, 2005 sa pagtupad sa sinumpaang tungkulin sa bayan. Ang kanilang sakripisyo ay hindi malilimutan sa isip at puso ng bawat Marines, ngayon at kailanman. Alam niyo ba kung bakit Brown Hall ang tawag sa building ng Headquarters Philippine Marine Corps sa Taguig City? Ito ay sa kadahilan ng itinayo ang nasabing building noong taong 1973 sa panahon ng panunungkulan ni Commodore Ricardo A. Brown, AFP, bilang Commandant ng Philippine Marine Corps. Ito rin ay bilang pagkilala sa natatanging serbisyo sa Philippine Marine Corps at sa bansa. Ang Brown Hall ay naglalaman ng mga memorabilia at simbolo ng katapangan at kabayanihan ng mga marinong mandirigma simula pa noong taong 1950. At yan ang mga balita mula sa The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Muli, ako si Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan, at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma!